Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Lord the Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po sa blessing sa Biblia sa pangalawa. Uwela po ang sa mga mga gagawin. Amen. Magandang umaga, class. Bago kayo magsiupo, maaari mong pulutin ng mga kalat at iayos ang hanay ng inyong mga buwan. Bago tayo dumako sa ating bagong talakayin, narito muna ang mga tuntunin sa paaralan na dapat natin sundin. Una is, makinig sa guro kapag magsasalita. Pangalawa, igalang ang guro at mga kaklase. Tatlo, itaas lang ang kamay kung may tanong o di kaya may sagot. Kaapat, huwag gagamit ng cellphone kung hindi kinakailangan. Naintindihan ba ang ating mga lituntunin? Mahusay. Bago tayo formal na dumako sa ating bagong talakayin, magbabalik-aral muna tayo. Ano nga bang kinalakay natin noong nakaraang talakayin? Yes, Edmond? Mahusay. Ito ay patungkol sa disaster risk mitigation. Batid kung naintindihan nyo, kinalakay natin noong nakaraang araw. Kaya magkakaroon ako ng mga ilang katanungan patungkol sa disaster risk mitigation. Una, ano naman ang apat na termino pinag-uusapan ang disaster mitigation? Yes, Giancarlo? Mahusay. Ito ay ang hazard, vulnerability, risk, at resilience. Magbigay naman ng ahensya at tumutulong sa atin tuwing may kalamidad. Yes, GB? Galing. Ito ay Pag-asa, DILG, DOH, at MDRRC. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating bagong talakayin. Ito ay ang pang-aabuso. So, ano nga ba ang pang-aabuso? Ito ay ang pagmamalupit o pagbabaya sa iba, tulad sa isang bata o asawa, matatanda o may kapansanan, ang nagiging sanhi ng physical, emotional o sexual na pinsala. So, ang pang-aabuso is itong pagmamalupit o pagbabaya at pananakit sa mga matatanda, particular na sa mga kababaihan at kabataan. May apat na uri ang pang-aabuso. Una ay ang physical na pang-aabuso. Tumutukoy sa mga kilos na kinabibilangan ng katawan o physical na pinsala. And pangalawa is sexual na pang-aabuso. Ang sexual na pang-aabuso ay sexual na panghihipo o sexual na aktibidad na hindi pinahihintulutan. And sa pangatlo is emotional o psychological na pang-aabuso. Ito ay tumutukoy sa mga gawa na nagiging sanhi ng emosyonal na pag-uusap. At pangapat, economic o financial na pang-aabuso. Mga gawain na nagiging sanhi upang maging panaasa ang babae tungkol sa pananalapi. So dito na pumapasok ang prostitution. And sa inyong palagay, may mga batas ba upang maiwasan ang pang-aabuso? Yes, Mary Grace? Mahusay. So, narito ang ilan sa mga batas na nagproprotekta sa mga bata at kababaihan. Una ay ang Batas Republika 7877. Batas ng 1995 laban sa sexual harassment. Pangalawa, Batas Republika 8353. Batas ng 1997 laban sa rape. At pangatlo, Batas Republika 9710, Magna Carta ng Kapangyarihan 2009. And pangapat, Batas Republika 9262, Batas ng 2004 sa Anti-Violence Against Women and Their Children, mas kilala bilang PAUSI.
So, ano nga ba yung mga mangyayari kung nilabag natin ang mga batas nito? So, ang may sala ng mga aktong bawsi ay maaaring parusahan ng una, pagkakabilang ko, depende sa bigat ng krimen ginawa. Pangalawa is, pagbabayad ng danyos ng higit na hindi bababa sa 100,000, ngunit hindi tataas sa 300,000 piso. At pangatlo, pagpapasailalim ng psychological counseling o psychiatric treatment. So, naiintindihan nyo ba ang ating talakayin ngayong araw? Mahusay. So, ano na nga ulit ang pang-aabuso? Yes, Lailani? Mahusay. So, ang pang-aabuso is ito ay pagmamalupit, pagpapabaya o pananakit sa mga matatanda, may kapansanan, mga bata, at iba pa. Ako ay natutuwa dahil takinig kayo sa ating talakayin. So, ngayon, para sa sa inyong takdang aralin is, basahin nyo na lamang ang susunod na aralin. So, yun lang class. Goodbye.